Ano na rin yan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Yes, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen, amen. Pakibati ho yung katabi nyo ng welcome. And we would like to welcome our guests, the first-timer here, and also the PT Mini Seniors. Meron pa ba rito mga PT Mini Seniors? Ayun. Welcome po. Hindi na ho kayo considered as guest dito. The culture of our church is that the first time you attend, you are considered to be guests. But the next time you attend, you are considered members of the family. So that's the culture of our day-by-day church. By the way, day-by-day is a family church. So may kapamilya kayo dito. May kapamilya, tayo ay magkakapamilya. And praise God, nakatayo po ako ngayon. Yayabangan ko kayo. Pag hindi ko kaya, di uupo ako. Aware ba kayo mga kapatid na 357 days na lang, to 2025 na? And are you aware that the Bible is teaching us that the standard length of time of life is 70 years? And you know how many days is that? Binilang ko siya, kung tama ang computation ko, meron siyang 5,550 days yung length of time na standard length of time a man lives, no? Now, kung malakas daw, 80. Pagka malakas, ako 70, ganito na. Pwede na. Thank you. And so, kung meron tayong 5,550 days, nakakainip kung wala kang ginagawa. Ano gagawin nyo doon sa haba ng panahon na yon? No, kakainip. 5,550 days. Nako, boring yon pag wala kang ginagawa. Buti na lang, the Bible gives us a definite instruction as to what to do. The span of time that we will live here on earth. Binigyan tayo ng definite instruction. So, hindi tayo maiinip kasi may gagawin tayo. At yun ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ano yung ating gagawin? Manalangin tayo. Our Father, we thank you for bringing us in your house to worship you. And we acknowledge your presence in our midst this time. And we pray, O God, that as we continue on worshiping you, you will bless each one of us, and that you will speak to your people using me as your spokesperson. Father, we would like to be touched by you. And we declare, Lord, that indeed in your presence there is healing. In your presence there is joy. And so sa patuloy naming pagsamba, hipuin nyo kami, palakasin, pagalingin, alisin nyo yung aming mga kabagabagan, at ikaw ang maging teacher, maging preacher, at gamitin nyo lang ako as your spokesperson. Kausapin niyo ang aking mga kapatid in a way na maiintindihan, mauunawaan, at mabe-bless. And again, we welcome your presence in our midst. Ikaw ang aming pinupuri, niluluwalhati, ikaw ang aming itinataas, wala nang iba maliban sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, the message this morning is entitled, Instructions of Christ to Christians. Instructions of the Lord Jesus Christ to all the believers. And so, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay believer of Christ,
Here are the instructions given to you by the Lord Jesus Christ Himself. Siya yung nagbigay nito at ito yung ating pag-aaralan ngayong umaga. At ito mga kapatid ay hindi optional, ito ay mandate, ito ay utos. So, your choice is to obey. So, wala kang choice dito na ayoko. Kung ikaw ay Kristiyano, pero kung ikaw ay hindi Kristiyano, hindi para sa iyo ito. Kung ikaw ay Christian, pakitaas nga ang kamay dito ng mga alam mong Kristiyano ka, pakitaas nga ang kamay. Okay. So, you're sure that you are a Christian, ha? By the way, you became a Christian not by joining a particular religion. Christianity is a relationship. It is, again, a relationship. It is not a religious group or organization. It's a relationship established by the time you received Christ as your Lord and personal Savior. At that point in time, you became a child of God, a son of God. John 1:12 tells us that to those who received Him referring to Jesus, to them, God gave the authority to become children of God. So the message is for you. Hindi para sa katabi mo, para sa iyo. Kaya huwag mong titignan mamaya yung katabi mo, ha. Baka iniisip mo, yun, tama si pastor. Sana naintindihan itong katabi ko na ito yun. By the way, medyo nag-i-English ako, although trying hard. Nosebleed ako, kita nyo. Kasi may foreigner tayo. Ate, nakakaintindi po ba siya ng Tagalog? Ano po ba siya? American or European? Ha? Ireland? Ha? Ireland. Kala ko Iraq. Ireland. Brother, you are welcome in this place. You are welcome. So every Sunday you feel like coming here to join our worship, feel free to join us. You are most welcome. Okay? So, instructions of Christ to all the believers. Ang ating text, Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Matthew 5, 14 to 16. You are the light of the world. Let your light so shine. A city built on a hill cannot be hidden, the Lord Jesus Christ said. So as people, when they light a lamp, they don't put it under a bowl. What they do is that they place it on a lampstand so that people in the house might have light. And so, you are the light of the world. Let your light so shine, according to the Lord Jesus Christ. Let your good deeds be seen by all men, so that your Father in heaven may be glorified. So kapatid, again, let me just reiterate the point, the truth, that you are the light of the world. Pakisabi mo nga sa sarili mo, ilaw ako. Ilaw ka. Okay. Pero anong klaseng ilaw ka? May sindi ka ba? Baka pundido ka. Marami mga ilaw pundido. Ano bang, what's the use of the light? What's the importance of the light? Ang ilaw, nagbibigay siya ng liwanag. Yan lang naman ang nag-aalis ng darkness eh. Kaya may madilim, walang ilaw. Once na i-turn on mo yung light, yung darkness na di-diminish. Diba? Nakakita na ba kayo ng ilaw ng bahay? Pagtingin mo sa kisame, walang ilaw. Tapos pagtingin mo sa sahig, nandun yung ilaw. Nakakita na kayo ng ganon? Wala. Ako din, wala pa. Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo. Kasi normally, ang ilaw, ayan, no? Ano kaya itong ilaw dito natin pinalagay, Although nakakonect pa rin siya sa current, may current siya,
Pag inon mo, tapos tatakpan mo, anong gamit ng ilaw? Walang silbi yan. By the way, kung di nyo po alam, ako ho, napaka-particular ko sa ilaw. Gustong-gusto ko sa bahay. May magagandang ilaw. Kaya sa amin ngayon, kahit tapos na yung Pasko, sabi ko nga 357 days pa. Pero, may mga times sa paggabi, sinasaksa ko pa rin yung aming Christmas light. Kasi nag-i-enjoy ako sa ilaw. Masaya pagka may ilaw di ba? Also, ang ilaw nagbibigay ng pag-asa. Ang feeling mo parang hopeless ka pagka madilim. Lalo pa gabi. Dumadating ka doon sa time na yung the darkest hour of the night. Alam niyo bang merong darkest hour of the night? Pagka dumating yan, ang feeling mo yung para kang natatakot, para kang nag-iisa, so hopeless. Minsan ako pag nagising na gano'n, tatayo ako. Kahit ngayon, nahihirapan ako, bubuksan ko yung ilaw. Once na may ilaw na, nag-iiba yung pakiramdam ko. Ganon din kayo, di ba? And also light gives us direction. You know, it's so hard to walk without seeing the path that you are treading upon. Ang hirap subukan nyo mamaya pag uwian na, ipikit nyo ang mata nyo, maglakad kayo pa uwi. Nakapikit ang mata. Wala kayong makikita, magkakabunggu-bunggu kayo. Yung katabi mo, tignan mo, pero ipikit mo mata mo, o ano itsura. Di ba hindi mo makita? Siguro sabi nga nung iba, thank you Pastor, at least nakapikit ako, hindi ko makita. Blessing, hindi ko to makita. But kidding aside, nagbibigay siya ng ilaw, yung meron kang direksyon. Now, pag in-apply mo ngayon sa iyo yon, ikaw ay ilaw. So, anong gamit mo? Ikaw ay nagbibigay encouragement dapat. Nakaka-encourage ka ba? Pagka tinitignan ka ng kapatid mo o ng anak mo o ng asawa mo, nakaka-encourage ka ba? O ganun din, di na biro yung pag tinignan ka, bakit ba nandito to? Sana wala na to, mas happy ako. Alam niyo bang merong mga ganon na mas happy siya pag wala siyang nakikitang tao? Kasi nga yung nakikita niya, discouragement para sa kanya. Pero ang ganda, yung presence, sabi nung kinanta natin, in the presence of God, we are undone. Alam nyo, yung bigat ng kalooban natin, yung hirap na dinadala natin, if you recognize and acknowledge the presence of God, and you start enjoying the presence of God, yung bigat, na-unload, na-undone siya. Ang ganda ng resulta. No? So, you are an encouragement supposed to be. No, dapat pagtingin sa iyo ng tao, nakakakita sila ng daan. Yung nagkakaroon sila ng direksyon na patutunguhan. And I'd like to encourage all the parents here present. Pag tinignan ka ng anak mo, masasabi nila, confused ako, pero pagtingin ko sa tatay ko, pagtingin ko sa nanay ko, meron akong direksyon. Alam ko kung ano yung tatahakin kong buhay. So mga magulang, I'd like to challenge you. Ako po ay hindi perfect father, from being perfect, mga kapatid. Pero sinisikap ko, ang dami kong pagkukulang, pagkakamali, kasalanan sa buhay. Pero sinisikap ko na yung maliit na kaya ko, pag tinignan ako yung ito gagayahin ko to sa tatay ko, yung bang ganon. At napakagandang legacy na iwan sa mga anak natin yun. Yung iniwan natin sa kanila, yung good example. Pag tinatanong ako, Pastor Gamby, sino ba ang mabubuting magulang? Alam niyo lang ang sagot ko, good parents are parents that are good example. Yung mabuti silang halimbawa. No? Parang si Lois at saka si Eunice, yung lola at saka nanay ni Timothy. Si Timothy naging Christian, naging follower of Christ prior to Paul, no? Yung parents, yung nanay niya at yung lola niya.
So, ganun din naman yung mga lola rito at lolo. Huwag tayong konsentidor. Isang problema sa maraming lolo katulad ko, konsentidor. Minsan, ang mga magulang didisiplinahin yung anak. Nakikialam yung lolo, nakikialam yung lola, humaharang. Tuloy, hindi nagkakasundo-sundo, no? So, hayaan natin sila. So, what are the instructions of Christ to Christians? Una, ang sabi niya sa ating text ito, you are the light of the world. Let your light so shine. Tapos nagbigay siya ng example. Ang example niya rito, a city built on a hill cannot be hidden. Ang isang bayan na itinayo sa isang burol o sa isang tawag rito bundok ay hindi mo maitatago. Nakarating na ba kayo? Sino po rito nakarating na ng Baguio? Pakitaas nga kamay yung nakarating kayo ng Baguio. Usually, merong 300, three ways, hindi 300 300 papunta sa Baguio. Yung isa yung Cannon Road. And then yung isa, yung Marcos Highway. Okay. Ako normally, pag pumupunta sa Baguio at ako nagdadrive, dinadaanan ko Marcos Highway. Pagdating ko doon sa merong cave yun merong tunnel. Paglakpas nyo doon, pag tumingin ka sa kaliwa, makikita nyo ang daming bahay nasa bundok. Yun yung sinasabi, hindi maitatago yung mga bahay na yon. Ganon din naman ang ilaw. Kapag tayo ay nag-switch on, hindi mo yan maitatago. So, gayon ang sabi sa atin. At further illustration ito. No man lights a lamp and put it under a bowl. Instead, he places it on a lampstand. For what reason? So that the people in the house may have light. Interestingly, ang sabi ron, people in the house. So, ang ang instruction una binigay sa atin ito, maging tanglaw ka, ilaw ka, saan? Sa bahay nyo. Hindi agad sa bahay ng kapitbahay nyo. No, hindi ka agad sa labas. Sa bahay nyo muna. And by the way, dito, hindi lang yung mga adults ang sinabihan. Even the children. So mga anak, maging ilaw kayo ng inyong mga magulang. Lalo pa kung may edad na rin kayo. No, maging tulong kayo sa inyong mga magulang. Tapos in-emphasize ito yung emphasis dito Let your light so shine. Ano yung light na tinutukoy dito? Sabi, let your good deeds be seen by men. So sabi, huwag niyong itago ang inyong mabuting gawa. Huwag niyo rin namang ipagyabang. Kasi ang instruction sa scripture, yung ginawa ng kanan mo, huwag nang ipagmalaki ng kaliwa. Yung ginawa ng kaliwa mo, huwag nang itrumpeta ng iyong kanan. Ano yon? Kayo na lang ng Diyos. Pero dito, very definite yung instruction. Let the people see your good deeds. So, huwag mo ring itago. Gumawa ka ng mabuti. So, yung light pala rito, yung sinabing, let your light so shine. Ang sinasabi is, show your good deeds. By the way, sa lingwahe ni Apostle Paul, yung faith, in relation to faith, sabi ni Paul, we are saved by grace through faith, not of our own doings, but it's a gift of God, lest anyone should boast. Pero ang challenge ni Paul ito, pakita niyo sa akin ang inyong faith sa pamamagitan ng inyong mabuting gawa. Kung wala kayong mabuting gawa, your faith is fake. And I will show you, sabi ni Paul, hindi siya nagyayabang Sabi niya, I will show you my faith by my good deeds, by my good works. And so sabi ni Paul, faith without works is dead.
Hindi niya ibig sabihin, faith plus good works equals salvation. Hindi. If your faith is true, that would result to good works, good deeds. Pagka wala siyang good deeds, walang faith, hindi totoo yung faith. And so again, as pinapagawa sa atin, pakita mo yung mabuting gawa mo. Huwag mong itago. Nakakita na ba kayo ng naglalaba, nagtatago habang naglalaba? Nakita kayo ng ganon? Naglalaba siya, nandoon sa cabinet, naglalaba. Pagbukas mong gawin, naglalaba doon. Oh. At ang matindi, yung washing machine, nandoon sa cabinet, tago din. By the way, may mga katulong gano'n. Ako, naranasan ko yun. Si Mila, naglalaba. Talagang by her bare hands, naglalaba. Ako sabi ko, may katulong tayo, bakit hindi ka magpatulong? So, sinausap ko yung katulong. Sabi ko, tulungan mo ate mo. Tulungan mo maglaba. Alam niyo sagot sa akin, ay hindi ho sir, ako ho ay nagwa-washing machine. Sabi ko, ha? Grabe. Ganun na pala katulong ngayon. Yung kanyang amo, siya yung nagkakamay, siya yung nagwa-washing machine. Tapos pagkakakain mapili. Mapili, hindi siya yung ulam natin ngayong tanghali. Mamayang gabi, hindi na pwede. Sa atin, pwede yung pangat, di ba? Pangat. Anong pangat? Pangatlo. Pangatlong ulit. Hindi lang yung pangalawa. No, ganon Well, anyway, going back sa point ko ito, let your light so shine. At mga kapatid, wala kang gagawin na hindi ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya ako natutuwa. Ako the other day, merong isang nag-message sa akin. Kasi nag-open siya ng business. Yung business niya is farm. Noon, nung hindi pa ito sinisimulan, panay ang tawag niya sa akin, panay ang text, ang message, Pastor, paki-pray. So ako naman, ang sagot ko lang, yes, pray ako. Yes, pray kita. Ganun lang ako sumagot Aba, eto, kamukat-mukat mo the other day. Sabi niya, Pastor, pag nagkita tayo, may pipirmahan ka. Ano yung pipirmahan ko? Sabi niya, meron akong gift sa iyo. Dito sa farm na ito, meron kang portion, yun ay sa'yo lang. At yun ay gift. Kasi kinlarify ko, kasi wala naman akong capacity na bilhin. Sabi niya, hindi Pastor, yan ay gift para sa inyo ni Ate Mila. Kasi nga, doon sa tulong na ginawa mo. Ang tulong ko lang naman is simply to pray for him. Pray lang. At ako, pagka meron akong ka-message, ganun lang naman sinasabi ko kamusta? Prayer request. Pagka nagpadala na ng prayer request, minsan kami ni Mila, po na kami noon, agad pinagpe-pray namin yon. Yung buwelta, grabe. So yung mga dito gumagawa ng mabuti, go! Tuloy mo yan kasi ibe-bless ka ni Lord. Hindi magkukulang ang Panginoon sa pag-blessing sa iyo. Siksik, sabi, liglig, umaapaw, sukat wala kang pagkalagyan. Alam mo kaya hindi tayo bine-bless minsan kasi nagdadamot tayo. Tinitigilan natin yung paggawa ng mabuti. And so dito sinasabi, let your light so shine and do it. Sa Galatians chapter 6, ang challenge nga ganito do not get weary in doing good. Meaning, go, do good. Given the opportunity to do good, grab the opportunity. And if there is no opportunity, then you create the opportunity. Kasi pag nag-intay ka ng opportunity, baka hindi dumating. So mag-create ka na. Nakakita ka ng isang tao na nangangailangan, opportunity yon to do good. Abutan mo. Maring hindi kaya na ibigay lahat, pero yung nag-abot ka ng walang kaunti na bigay basta yan ay binigay mo, walang maliit. Ibabalik yan ng Panginoon. Maniwala kayo, siksik, liglig, umaapaw.
No? And the more you give, the more you do good things, the more the Lord will bless you, so that you will be all the more be empowered to do good. Yun ang sinasabi ng Scripture. So let your light so shine. Ano pa ang pinagagawa sa atin ng Panginoong Jesus mismo? Make disciples. Make disciples. Sa Matthew 28:18 to 20, sabi ng Panginoon, all authority has been given unto me. Therefore, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have taught you. Yan ang utos ng Panginoon. At intindihin mo to, kapatid, sa iyo isinasabi ito, hindi sa mga pastor lang, hindi sa mga missionary. Sa iyo sinasabi, go, make disciples. Hindi go, period, no. Go, ano yung gagawin mo? Make disciples. Disciples nino? Disciple ni Pastor Gami? O come on, hindi. Disciple ng mga pastor natin sa day by day? Hindi. Disciple ni Jesus Christ. Honestly, mga kapatid, sa personal experience ko, maraming mga churches, may mga workers na yung loyalty ng mga members, tinadala niya sa kanya. And so pagka nawala siya, nadidiskarel yung church. Mga kapatid, ayoko mangyari yon sa atin sa day by day. Ayoko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Halimbawa, sa Muntinlupa, iniisip ko, nung umalis ako doon, magkakaroon ng problema yung mga members sa leadership. Hindi nangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi natulungan ko ang mga members na ang kanilang susundan ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon, hindi yung leader. Kasi pag yung leader, magkakagulo-gulo pag nawala siya. So kahit mawala na yung leader, ang Panginoon hindi mawawala, andyan siya. So make disciples of the Lord Jesus Christ. So pag ikaw ay nagturo, ang itinuturo mo ang Panginoong Jesus. And by the way, itong Matthew 28:18 to 20, ang tawag nila rito is what? The Great Commission. The Great Commission. Ito ay commission, utos, mandate sa lahat ng believers. Make disciples of Christ. Mission nito. So may mission ka, kapatid. Ano mission mo? Gumawa ka ng alagad ni Kristo. Hindi alagad ni Kulapo, alagad ni Kulantiao. No, alagad ni Magellan. Hindi. Alagad ng Panginoong Jesucristo. By the way, mamaya, pag-pray nyo kasi meron tayong sisimulan sa Binyan. Mamaya start yung worship. Kung meron gusto sa inyo sumama, kayo kay Brother G. Sabay-sabay tayong pupunta ron mamaya. 3:00 yung naka-assign, naka-schedule, Brother G. Another na pinagagawa sa atin ng Panginoon ito, present your body to Christ. At ito, yung presentation of your body? Kapatid, worship ito. Worship. Romans 12 verse 1. Sabi, therefore, I appeal to you, therefore, brethren, that by the mercies of God, you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is what? Your spiritual or reasonable or acceptable worship. Yung worship dyan, mga kapatid, yung word na worship, from the original language na ginamit, Hebrew, shaha. Shaha, and from the Greek word, proskuneo. Alam niyo ang picture niyan, yung outside manifestation, nakadipa, tapos yung noo ng tao pag nagwo-worship, proskuneo o shaha, ibinababa sa lupa. Symbolic of
submission or presentation of your total being. So ang worship, hindi mo maaalis ang giving pag nagwo-worship ka, pero hindi material na bagay ang unang tinatanggap ng Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. In fact, tayo ang may kailangan sa Diyos at sa Kanya nanggagaling yung material and financial blessings. Ang kailangan niya ang iyong pagsunod, yung iyong worship. And you know, worship pala, again, the idea of shaha and proskuneo carries with it the idea of love relationship. Pagka wino-worship mo pala ang God, sinasabi mo, mahal kita, Panginoon. Kasi sinusurrender mo yung buong katawan mo eh. By the way, anything na ginagawa mo, binibigay mo sa Diyos, nakaloob, habang ginagawa mo yon, nagwo-worship ka. And so, halimbawa, nagbigay ka ng time sa Lord para sa isang kapatid. Yung time na yon, nagwo-worship ka. Yung trabaho mo, ginagawa mo for the Lord. Yung time na yon, nagwo-worship ka. Hindi pala isang araw lang ito in a week time. Yung Sabbath o Shabbat. Hindi pala. Ang worship is every day. And any activity na ginagawa mo, halimbawa, nagbibigay ka ng hearing para sa Lord, you are worshiping. Nagtatrabaho ka for the Lord, you are worshiping. Ganun pala yung worship, yung binibigay mo your total being. So, ang worship, hindi lang pala itong collective na ito. Individual, pwede kang mag-worship. No, na may binibigay ka sa Panginoon. And what you can give to the Lord is the best that you can give. Naalala nyo, sabi nila yung, may bumati sa akin the other day, Pastor Gami, Happy Three Kings. Kayo ba bumabati rin ng ganon? Happy Three Kings. Mga kapatid, sa Bible walang three kings. Wise men meron. Wise men. At pwedeng kings sila, pero hindi tayo sure kung kings nga sila eh. Wise men sila from the east. Hinahanap nila si Jesus. For what reason? Para i-worship. And alam niyo ang nagwo-worship, yung meron kang intention to truly worship the Lord will guide you. In the same way that the Lord gave guidance to this wise men. Ang guidance nila sa star, yung star gumagalaw, nagmo-move. Mga kapatid, ang star hindi nagmo-move. Maaring manifestation yon ng angel na ginaguide yung mga worshipper tayo. Pupunta ka dito, ginaid ka ng Panginoon. Otherwise, wala ka dito. Baka nasa sabungan ka ngayon. O sa bingguhan. O sa katropa mo, nagchichismisan kayo. Pero the Lord, ginaid ka rito at nagwo-worship ka. And so, ganun yung wise men. Nung makita nila si Jesus, meron silang mga dala-dala. Meaning, meron silang ready gift for the Lord Jesus Christ as indicative of their worship. At alam nyo ba, according sa mga scholars, yung dala-dala ng mga wise men, yung gold, silver, and yung frankincense ba yun? Yun daw yung the best na pwede nilang ibigay, mga kapatid. So, hindi ka pala dapat magbigay sa Panginoon nung hindi best. Now, hindi palakihan ang binibigay ito, kundi yun yung best mo. Naalala nyo, merong isang balo. During the time of offering, naglagay siya ng offering niya. At ang offering niya ay isang lepta. Alam niyo ba yung isang lepta kung magkano? Sa mga Pinoy, yung isang lepta noon, sabi ng matatanda, isang kusing. Alam niyo yon, yung mga matatanda rito. Si Brother Arden, alam yon, isang kusing. No, yung isang pera. By the way, sa atin noon sa Pilipinas, noong bata pa ako, ang isang pera may value. Ngayong piso, nasa kalsada, hindi pinupulot ng mga bata. Mantalang kami ni Mila pag naglalakad kami. Kahit 25, nakita ko, hindi ko yun iniiwan.
Sinasabi ko kay Mila, kunin mo, blessing yan, blessing. O talaga naman blessing. Kailan ba? Kahapon. Doon sa table, hindi, bumili kami ng puto bumbong. Doon sa table, merong piso. Merong tawag dito, yung isa sa server, lumapit. Kinuha ko yung piso. Binigay ko sa kanya. Nung binigay ko, parang ayaw tanggapin. Kasi piso lang. Yun ang nasa isip ko, piso lang. So maya-maya tumayo ako. Naglakad ako ng konti doon. Kumuha ako ng pwedeng hawakan para itulak-tulak. Binalikan ko siya. Umugot ako sa bulsa ko, meron akong 50 pesos. Pag ko ng 50, pag bigay ko sa kanya, ang bilis tinanggap. Kasi hindi na piso may value na kahit pa paano Di ba? Ngayon, sa offering ng mga Jews noon, sa worship sa temple, before 70 AD, sa history kasi, ang Temple of Jerusalem, sinira ng Roman Empire, 70 AD. Noon, pag nag-worship, sa offering, lumalapit, kagaya natin, merong offering box, nilalagay yung offering. Pero noon kasi, walang bill, walang papel. Ang offering metal, coins. So pagka marami kang offering at nagyayabang yung nag-offering, pag inilagay yun sa offering box, pinapatunog talaga yung rang, tunugan yun. So yung mga nag-worship, uy, dami nun Pag titignan nila, uy, mayaman yun, yung ganon. Kaya nga si James sabi niya, huwag komot mayaman sikat sa inyo. Ganon ang Ngayon, nag-offering yung babae. Nung ilaglag niya yung isang lepta o kalahating lepta, walang tunog, walang sayad. Sabi ng Panginoon, tinawag niya yung mga disciples niya, sabi niya, sa akala niyo, sino ang pinakamalaki ang binigay? Di sabi ng mga alagad, di yung mga maraming tunugan na yon, ganon, no? Sabi ng Panginoon, no. Ang pinakamalaking binigay ay yung balo, yung babaeng balo. Kasi nagbigay siya out of her need, hindi out of her abundance, no. Out of, yung bang, kumbaga ikakain niya na lang, binigay niya pa sa Panginoon. And so, naalala niyo si Elijah, ganun din yung counterpart sa Old Testament. Si Elijah, binisita niya ang isang babaeng balo. Kamamatay lang ng asawa. Tapos may mga anak na nagugutom. Alam niyo ginawa nitong babae, yung huling tinapay niya at yung langis, iniluto niya yung tinapay, naubos yung langis, yung tinapay, ganun na lang, ipinakain niya doon sa prophet Elijah na yon. Alam niyo, ini-imagine ko si Elijah. Si Elijah is a good person. Hindi madali sa kanyang tanggapin yon, pero tinanggap niya. Kasi alam niya na pag tinanggap niya yon, i-bless niya yung nagbigay. So kapag kayo may nagbibigay, huwag na kayong mag-inarte pa tanggapin ninyo at magpuri kayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi yung nagbibigay, i-bless yun ng Panginoon. Galatians 6 tells us, sabi, God is not mocked. We cannot mock God. What you sow is that you will also reap. If you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow abundantly, then you will reap abundantly. Alam niyo, meron ako sa totoo lang, pardon me for using the word. Ako talaga, medyo mayabang po ako, sa totoo lang. Hindi po ako madaling bigyan, lalo pa hindi ko naman ganun ka-close yung nagbibigay noon. Meron po akong ninong at ninang na nagtuturo ako sa Sunday School sa Pasay. Every after teaching,
iniintay po ako nitong mag-asawa na to. Meron silang nakahandang sobre. Iaabot sa akin yon. Ako naman, ang ginagawa ko, umiiwas ako. Imbis na dumaan ako sa harap nila, doon ako sa likod, dumadaan. Mga kapatid, isang araw, kinonfront ako. Sabi niya, Gami, napansin namin ng kuya mo, umiiwas ka. Sabi ko, opo, nahihiya kasi ako. Ba't ka nahihiya? Kami yung gumagawa. Tsaka sa ginagawa mo, alam mo ba, na hinahadlangan mo yung blessing ng Panginoon sa amin. Na-rebuke ako doon. So, hindi na ako nagtatago. Lumalantad na ako. At naging ninong-ninang namin yun sa kasal. At mga kapatid, talagang yung mag-asawa na yon, binless so much blessing ng Panginoon. At sa nakita ko talaga yung mga giver, lalo sa mission, hindi nagkulang ang Panginoon. Kasi yun ang word niya, instruction niya. Gawin niyo to, do good. No, what you sow is what you will reap. So, worship, mga kapatid, is God's instruction. So tayo, ang suggestion ko, every Sunday, hanggat may magagawa kayong paraan para hindi kayo mahadlangan ng kaaway to worship, huwag kayong magpapahadlang. Not unless, talagang napaka-importante. Kasi minsan, kung mapapansin nyo ito, pag may gagawin ka sa Panginoon, may humahadlang. Napansin nyo yon? Itong mga nakalipas na linggo, nakaschedule ako to do evangelistic message. Mga kapatid, feel ko talaga ang kaaway, gumahadlang. So ako naman, nire-resist ko. At sinasabi ko, Panginoon, hindi po ako magpapahadlang at kahit hindi ko kaya, ikaw ang maging lakas ko. Doon sa Pampanga, doon sa Batangas. Alam nyo, pagkatapos ko mag-preach, at nag-extend ako ng invitation for acceptance, daming tumatanggap. Ganun ang mga kapatid, gawa ng kaaway. Pag may gagawin kang mabuti, ang kaaway, tandaan mo to, gagawa siya ng paraan to stop you. Meron kang may kagalit ka, gusto mo nang batiin. Ay nako, manda ka. Gagawin ka ng kaaway na irritable. May gagawin siya talaga. May gusto kang sharean, gagawa ang kaaway. So, don't allow the enemy to stop you. In the first place, pagkasama mo ang Panginoon, winner ka. Winner ka, hindi ka matatalo. So, worship. Give. Worship is giving. And then another na instruction ng Panginoon sa atin is encourage each other to love and good deeds. Hebrews 10:24-25. And let us consider how to stir up one another to what? To love and good deeds. Mga kapatid, pagka yung nagkakatipo na ganito, magkaroon ka ng kaisipan ganito. Gusto ko maging encouragement ako kahit isa lang o kanina lang o sa church mismo. Nakakatuwa, alam nyo, talaga naman nakaka-encourage yung pagka dumating ka rito kahit paano, bago ka umuwi, lalo malayo uuwian mo, meron kang konting sopas na isusubo, pampaalis ng bituka. Yung mga nagluluto, sige pa, dagdagan nyo, niluto nyo. Kasi encouragement kayo. Yung mga nagdadala ng pagkain, don't stop doing that as long as you are able to do that. No? Go kasi yun ang sabi. Let us consider how to stir up. I-stir up mo i-blend mo. Maging pusher ka, hindi ng droga. Pusher ka ng encouragement. I-encourage mo ang kapatid mo to do good deeds and to love. By the way, yun naman talaga dapat natin ginagawa Love one another. So encourage each other to love
and good deeds. Pero meron dito, nung binabasa ko tong passage, nakuha yung attention ko. Especially these days that the Lord Jesus Christ is drawing near. Sabi, lalo sa mga panahong ito, huwag kayong papaliban na gumawa ng mabuti at magmahal kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Dati pagka nakakarinig ako ng ganoon, malapit nang dumating ang Panginoon, taas ang kilay ko eh. Yung bang nanakot ka lang, nambobola ka, uuto ka, gano'n ang dating sa akin. Ngayon hindi. Considering yung mga signs na nasa Scripture, yung the second coming of the Lord. Gusto kong sabihin talaga ito. Ito talaga yung conviction ko. Malapit na. And so, be ready. And enjoy life hanggat wala pa ang Panginoon. Enjoy life. Ang susunod na event sa pag-intindi ko ng Scripture, alam niyo kung ano? Rapture. Yung dadagitin ang church, yung mga believers of Christ will be caught up in the air to meet the Lord Jesus Christ together with all other believers all over the world. Rapture ang tawag doon or caught up. Yung word na rapture wala sa Scripture. Caught up ang nando doon. Pero nasa siya, yung rapturos. Tsaka sa Latin Vulgate, yung no? Pero yung word na rapture, wala yun. Pero ang insidente, nando doon. Wala siyang sign. Second coming, may sign, pero yung rapture, wala. Anytime, rapture can happen. The other morning, habang nag-aalmusal kami ni Mila, sabi niya sa akin, grabe, paglakad ko, sabi niya, walang tao sa kalsada. No, kala daw niya rapture. Ako naman, ay sayang, sana totoo na. Anytime rapture can happen. So again, tignan mo yung katabi mo alalayan mo, baka biglang lumipad. At dito, Rodel, walang mabigat dito. Huwag mong ganyanin ang bisis mo. Walang mabigat, bas lilipad yan. At dito, individual ang faith. Hindi pwedeng, di bali mag-rapture, hawak na lang ako sa kanya. Para pag-rapture, pati ako tangay. Wala yun, walang angkas. Walang angkas dito. So, encourage one another to love and good deeds. So, mga kapatid, these are the tasks of the church and also of the individual member of the church. Make disciples, worship, and fellowship. At sa fellowship, may intention ka. By the way, yung 5,550 days, pagka ginagawa mo ito, hindi ka maiinip. Kaya naiinip ang tao kasi walang ginagawa. At yung mga walang ginagawa, napapagod yon. Bakit sila napapagod? Kasi walang ginagawa. Nakakapagod ang walang ginagawa. No? Hindi totoo yung nakasulat sa tricycle doon sa likod, nakalagay ganito. Di bale ng tamad, hindi naman pagod. No? Ganun ang nakalagay. Ang tamad, pagod yun kasi walang ginagawa. Kakapagod ang walang ginagawa. And so sa remaining days natin here on earth, yung lifespan mo or the second coming, hindi ka maiinip pagka ginawa mo to. And these again are not optional. These are definite mandate. Inaasahan ng Panginoon na gawin natin ito. Tayong lahat. So yung mga ushers, mga lead elders at lahat tayo, ito yung task natin. This is our mission. And this is the purpose of the church. Nakikinig ako kay Rick Warren the other night. Blessed na blessed ulit ako doon sa kanyang purpose-driven life. Yung meron kang direksyon. Totoo lang, pag wala kang direksyon, talaga namang wala suntok sa buwan, sabi nga nung iba. Wala kang direksyon, wala kang tatahakin. So again, mga kapatid, huwag lang tayong maging tagapakinig nito na na-remind tayo
may mission ka, may mission ako. And that is to make disciples of Christ, to fellowship with other believers, and to make a disciple of the Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po sapagkat meron kang definite na purpose sa buhay ng bawat isa sa amin. And now I pray, Lord, na i-empower nyo kami para magawa namin itong task na ito. At ito po ay priority. Ito talaga yung mandate mo na gawin namin. At patawarin nyo kami kung may mga nakalipas na panahon na hindi namin nabigyan ng pansin ito, Lord. Naging selfish kami, naging lax kami sa pamumuhay, at hindi kami naging good stewards of time. Panginoon, di namin alam kung hanggang kailan pa kami mabubuhay. Ang dalangin ko para sa bawat isang nandito, masumpungan mo kami na every day of our life, nagagamit po namin ito ng may pakinabang, merong direksyon, at kami nagiging kagamit-gamit sa iyo, at nagiging ilaw nga kami, tanglaw kami sa sanlibutang ito. Ikaw ang nagsabi, we are the light of the world, and you have instructed us to let our light so shine. And so ito ngayon ang aming direksyon, Panginoon. Not only sa taong ito ng 2024, kundi habang nabubuhay po kami. At sa mga kapatid na nandito mula sa pinakamay edad hanggang sa pinakabata, nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging hamon, maging encouragement sa amin upang ang aming buhay ay mas magkaroon ng kabuluhan for your glory, for your greater honor. At huwag mong hayaan na kami gumawa para pansariling katanyagan, kundi gagawa kami to give glory and honor to your name. I-bless mo ang bawat isang nandito, health-wise, financially, sa business nila, sa family, sa relationship, Panginoon. At lahat ng aming ibibigay sa iyo, pagpalain niyo, Panginoon, i-multiply niyo po. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen.